na namamalagi sa para. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawat. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay lubhang natakot. Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Narito, inihahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ito'y sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David, ay pinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumbungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran." Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Isa pong pribilehiyo na magamit ng Lord para po maghayag ng kanyang salita sa inyong kalagitnaan. Kung tatanungin po ninyo ako, kinakabahan po ba ako? Siyempre po, tao po ako. Pero naniniwala po ako na ang ating Diyos na buhay ang siyang magsasalita on my behalf. At ang kanyang mensahe po na ihahayag sa ating kalagitnaan ngayon ay magsisilbi pong kalakasan ng ating spiritual na buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo po ba yung commercial ng Nescafe? Na tinatanong po, para kanino ka bumabangon? Alam niyo po ba yun? Yung sikat na sikat yung commercial na yun eh. Para kanino ka bumabangon? Pwede po ba pakitanong yung mga katabi ninyo, para kanino ka bumabangon? Ano pong sagot nila? Smile. Maaari po yung iba yung sagot nila, no? Para sa kanilang pamilya. Tama. Yung iba po bumabangon para sa pangarap. Para kay Lord. Kasi sis Ira, Bumabangon madami dahil pa ako kay gusto Lord. maabot. Kaya talaga po nagsisipagan ko. Araw-araw maaga akong nagigising. Kasi gusto kong mag-give back sa mga magulang ko. Gusto kong maging matagumpay ang hinaharap ko. At maaari po narinig po mga pagkakataon na pakiramdam po natin para hindi po natin alam bakit pa po tayo bumabangon. Bakit pa po ba
Kristo Jesus na ating Panginoon. So dapat po bilang mga makasalanan, ang kabayaran po ay buhay natin. Tayo po ay mamamatay sa kasalanan. Pero sabi nga po dito, di ba, ang regalo po na nagmumula sa Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sa pamagitan po nino, hindi po ng ating mabubuting gawa, hindi po ng kung sino man, tanging sa Panginoong Jesus lamang po. Kaya para kanino ka nabubuhay? Ang sagot po natin, para sa tumubos ng ating mga kasalanan, para sa nabayubay sa krus, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nabubuhay po tayo para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya malinaw po mga magulang at kapatid, ang kaligtasan ay masusupungan po natin tanging sa Panginoong Jesus lang. Hindi po natin pwedeng sabihin, mabait naman ako, mapagbigay naman ako, gumagawa naman ako ng mabuti. Minamahal ko naman yung kapwa ko. Naglilikod ako. Nagsisimba ako every Sunday, maliligtas ako. No. Ang tanging pinagmumulan po ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi po natin kayang bilhin. Hindi po natin kayang bayaran. Tanging ito'y galing lamang po sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Number 3, He is our living hope. Siya po ang ating buhay na pag-asa. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 4, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Buhay po ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung dahilan kung bakit patuloy tayong sumusulong. Dahil may buhay po tayong pag-asa sa pamamagitan niya. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya muli, para kanina po tayo bumabangon, para sa ating buhay na pag-asa. Wala pong iba, kundi ang ating Panginoon. Ulitin ko lamang po, no? Bakit po ba naituring na dahilan upang tayo mabuhay ang ating Panginoong Jesus? Number 1, He is the source of life. Number 2, He is the author of salvation. And number 3, He is our living hope. Ngayon po na kilala na po natin ang ating Panginoong Jesus at kung bakit siya po ay maituturing na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Pag-usapan naman po natin kung ano nga po ba talaga ibig sabihin ng pamumuhay para kay Kristo. What is really the meaning of living for Christ? Makitsaga po kayo sa akin at mabilis lamang po ito. Number 1. To live for Christ is to live in union with Him so that He becomes our all in all. Sa Tagalog po, ang mamuhay para kay Kristo ay nangangahulugan ng pamumuhay na kaisa niya upang siya ay maging lahat-lahat sa atin. Makikita po natin sa Romans chapter 6 verses 10 hanggang 12. Nang siya'y mamatay, tinutukoy po ang ating Panginoong Jesus. Namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. So ngayon po, nabubuhay na po tayo para sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ngayon ay patay na sa kasalanan. Nung nakipag-isa po tayo sa ating Panginoong Jesus, we were dead in sin. At kapag po tayo, patay na po tayo sa kasalanan, ibig sabihin po, hindi na po ito maghahari sa ating mga buhay. Hindi na po tayo madadala ng mga balikong gawain ng mundo ito. Bakit? Kasi we are now one with Christ. Nakipag-isa na po tayo sa ating Panginoong Jesus. And being one with Him and turning away from our sins enables Him to become our all in all. Kaya po ngayon, kailangan po hindi na po baliwala sa atin ang kasalanan. Anong ibig sabihin nun? Binabago na po tayo ng Lord. Di ba alam po natin yung awiting, binabago mo ako araw-araw. Kaya kailangan po bilang mga Kristyano po tayo ngayon,
magsinungaling. Kung dati madali lang sa iyong mandaya, hindi ka nakakonsensya, hindi ka nagigilty kahit gumagawa ka ng masama. Ngayon dapat iba na. Naalala niyo po ba yung turo ni Bishop Oscar noong first Sunday, this December lang? Ang title po nun, di ba, ay 4 Signs na Hindi Ka Makakapasok sa Langit. Isa po roon ay yung wala kang pakialam sa kasalanan. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang mga nakikiapi, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tinuro po ito ni Bishop noong December. Naalala po ba natin? First Sunday po yan. Tinuro po ng ating Panginoong Jesus ay ng ating Bishop. Ngayon po, kahit tunay na nating tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, tayo po ay templo na ng Banal na Espiritu. Tunay na po tayong Kristiyano. Ibig sabihin, patay na tayo sa kasalanan. Patay ka na sa mga gawa ng laman. Hindi ka na masaya na gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Hindi ka na masaya magsinungaling. Hindi na madali sa iyong magnakaw. Hindi ka na sakim. Hindi ka na masaya sa paglalasing. Hindi ka na masaya sa panlalait ng iba. At mas lalong hindi ka na masaya sa pandaraya. Amen po ba? Amen. Hindi na po tayo masaya sa paggawa ng mga alam nating ayaw ni Lord. Amen? Amen. Amen. Siyempre po, no, dahil binago na tayo ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So ngayon po, no, bilang tayo mga Kristiyano na, tunay na tinanggap po natin ng Lord sa ating puso. Tayo po'y nananampalataya sa Kanya. Wala na po yung dati nating sarili. Kung dati, mahilig ka malait ng iba, kung dati napakadali lang sa iyong gumawa ng masama, napakadali lang sa iyong mandaya, ngayon po, binago na tayo ng Lord. Amen? Amen. Hindi na po tayo masaya sa takbo ng mundong ito. Pwede po ba malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay? Ay, hindi pa po ba kausa? Po ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So sa lahat po ng ating ginagawa, gawin po natin ito para sa ikatatagila, hindi po ng ating sarili, hindi po ng ninuman, kundi tanging ang ating Diyos lamang po na sinasamba. So now that we are living for Christ, kailangan po lahat ng ginagawa natin, tayo po ngayon ay nabubuhay na para sa ating Panginoon. Ibig pong sabihin nito, hindi na po tayo nabubuhay para sa pansarili nating kagustuhan, pansariling kagalingan, o kaya naman gusto mo laging pinupuri ka, ikaw, ikaw, ikaw. Ngayon po bilang mga Kristiyano, ang gusto natin ang natataas sa buhay natin, laging si Lord. Kapag po may sabi po sa inyo, ay sis, ang galing mo naman magpaawit, magaling po si Lord. Ay sis, ang galing mo naman magtulong, magaling po si Lord. Ay brother, ang galing mo naman tumugtog, magaling po si Lord. Dahil hindi po tayo magaling. Yun po ang katotohanan. Wala pong magaling, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. At sa totoo po, hindi rin tayo mabait. Ang mabait po ang ating Panginoong Yesus na nasa ating mga puso. Kaya po tayo nagiging mabuti. Dahil ang likas po sa atin, tayo po'y makasalanan. Pero nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas at Diyos ng ating mabubuhay, siya na po yung nasusunod, hindi na po tayo. So ngayon po, bilang mga Kristiyano, bago po tayo magsalita, bago po natin gawin ang isang bagay, o kahit isipin lang, kunyari may naisip kang isang bagay, lagi po natin itanong, may glory ba si Lord dito? Kapag ba inisip ko yung bagay na to, nag-isip ako ng masama laban sa kapwa ko, may glory ba ang Lord? Kapag ba ginawa ko yung alam ko na hindi nakakapaghatid ng kaluluran sa Lord, may glory ba siya doon? Kagaya po sa mga estudyante, kunwari po, no, nasa school kayo, tapos, ang isa mong kaibigan,
Itanong po siya sa iyo ng sagot habang nag-exam kayo. Siyempre bilang magkakaibigan, no, pakikisama, dapat bibigay mo sagot kung alam mo naman. Pero ang nais po ng Lord kasi, ang mali ay mali. Hindi po natin magagawang tama ang mali para lang sa pakikisama. Kaya tanong mo sa sarili mo, kapag ba nagpakopya ako, kapag nandaya ako, may glory ba, Lord? Wala po, di ba? Eh, Ate Ira, sasabihin niya, masungit ako. Baka ayaw na sa akin ng mga kaklase ko kasi masungit ako. Ipag-pray po natin sila. Hindi naman ibig sabihin dahil gusto mo na mahalin ka ng ibang tao, kaya gusto mong maging belong, is aayon ka na sa takbo ng mundong ito. Hindi po. Lagi po natin itulog sa ating Panginoon ang mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Lagi po natin itulog sa Panginoon yung mga sasabihin natin. Kasi nga po, di ba, kapag nakapagsabi po tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, hindi niya na po makakalimutan yun. Parang pekla na nakaukit sa kanyang puso. Kaya po to avoid conflicts, no? Para po madakila ang Diyos sa buhay natin. Kailangan po, bago tayo magsalita, bago tayo gumawa ng anuman, at kahit mag-isip ng anuman, kailangan po lagi natin itanong, may glory ba si Lord? At kapag po ang sagot ay hindi, huwag na po natin gagawin. Huwag na po natin sasabihin. Huwag na po natin iisipin. Kasi bilang mga Kristiyano na binabago ng Diyos araw-araw, tayo po ngayon ay nabubuhay para sa ikatatagilan ng Lord. At ang Lord po, natatagilan po siya kapag gumagawa tayo ng mabuti, kapag nagsasabi tayo ng mabuti, at kapag nag-iisip po tayo ng mabuti. Amen po ba? pinupuri at sinasambahan namin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, noong unang Pasko, nagkaroon po kami ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, ikaw ang dahilan, Panginoong Jesus, kung bakit po mayroong Pasko. Salamat po sa pag-ibig na nilalagay niyo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, pag-isahin niyo po ang iyong mga anak, manatili po pagmamahalan, pagmamalasakitan sa aming mga puso, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran. Aming Ama, ang danahin ko po, pangunahin niyo po lahat ng mga anak mo, kung sino man po may sakit at karamdaman, O Diyos, abutin niyo po sa oras na ito. Maging sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na may sakit, O Lord, abutin niyo po sa oras na ito. Pagalingin niyo po mula ulo at talagpakan, Panginoon. Maraming salamat po. Kung sino man po nangangailangan, O God, ngayong oras na ito, Panginoon, tatagpuin niyo po. Maraming salamat po. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Nananalig kami sa iyo. Nananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan ng puso. Ang lahat po ay hinihiling namin ng may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal mong Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po namin si Lord. Glory
Amen.